Wow! Fried itik! Siyempre, di lang natin to titignan. Di lang natin to aamuyin. Kailangan natin to tikman. Mapapakanin ka sa sarap! Ito ay minsan ng tinawag na pulo ng ilan. Marahil dahil may mga ilog dito. At ngayon naman ay kilala na bilang Pulilan dito sa Bulacan. Nandito tayo ngayon sa Pulilan Church or Diocesan Shrine and Parish of San Isidro, Labrador. Kaya samahan niyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbays. Tuloy po kayo at maligayang pagdating dito sa Pangdiocesis na Dambana at Parokya ni San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan. Masaya po rito. Tuloy po kayo. Si San Isidro Labrador, unang-una ay an ordinary man. But what made him different was a holy man. Before going to his work, to the farm, he would visit first the parish church, adore the Blessed Sacrament, receive communion, even he would be late on the first hour of his work. He's a married man to Santa Maria de la Cabeza and had one son. And then he was working under one owner of the farm who entrusted him so much. He's well loved by his co-workers. Nakita ng mga tao dito yung ang kabanalan pala, hindi ka inilalagay sa isang di pangkaraniwang katayuan. Okay? Holiness is not something extraordinary. Holiness is in the ordinary. Yun ang nakita nila kay San Isidro. Maraming lalaki ang naglilingkod sa parokyang ito. Magugulat ka dahil kadalasan sa mga iba't ibang parokya, kababaihan ng marami. Dito mas marami ang lalaki. At nakakatuwa, meron ding Legion of Mary dito ng mga lalaki ang kasama doon. So nakakatuwa sila. Mga
namumuno sa aming mga komisyon, mga organisasyon ay puro lalaki. Influensyo ni San Isidro Labrador. Ang Labrador ay tawag sa uri ng propesyon ng lahing Kastila. Labrar ang tawag ng mga Espanyol na ang ibig sabihin to till or to work the land. Meron kaming schedule ng devotion. Every Tuesday morning ay may misa, then the praying of the novena, perpetual novena. So every after the novena and after the mass, nagdi-distribute kami ng blessed oils. Ang iba humihingi ng cotton na may oil at tinatanim nila yon sa bukid para maging masagana ang ani. Na nakakatuwa dahil sila mismo nagkukwento sa akin ng pagdami ng kanilang ani. First time kong nakita ang kalabaw na lumuluhod, akala ko lumuluhod lang. Pagluhod ng kalabaw, titingala pa siya sa langit. Nakakaiyak siyang senaryo. Nakakaiyak siyang senaryo. Of course, hindi naman alam ng kalabaw na umaador siya eh. Pag luluhod siya doon, pagkatapos lumuhod, titingala siya sa langit. Kalabaw man sila, pwede silang magturo sa atin ng ating tamang pag-ipag-ugnay sa Diyos. Luluhod at titingala sa Kanya. Yon ang pananampalataya na mahuhugot natin sa ating mga kalabaw na lumuluhod. Si San Isidro Labrador ay mayroong 438 miracles na attributed sa kanya. Imagine, 438 miracles. At alam nyo ba na isa sa mga miracles na ito ay noong ang isang anghel ay nakitang nagbubungkal ng lupa, samantalang siya ay mataimtim na nananalangin. Tamang-tama po noon timing, nag-400 years ang San Isidro Labrador, ang canonization niya. So naisip po namin na i-coincide with the celebration, imbitahin po namin lahat ng parokya dito sa diocese na may patron saint din ng San Isidro Labrador. Nagkaroon po kami ng grand procession at nilahukan po ito nung lahat nung mga parishes na ito. At sa katunayan po, to date, hindi lang po itong 7 parishes na to ang sumasali. Meron pa po kaming mga San Isidro parishes na sumasali up from Nueva Ecija sa Talavera. Meron din pong sa Binyan, sa Laguna. Isa po iyan sa aming nais na ipaalam doon sa mga nais na bumisita sa aming parokya na lahat po sila ay welcome. So as they come po, meron po kami mga welcomers na may mga daladalang stampita na ibinibigay namin sa kanila. May prayer of course yun ng San Isidro sa loob nung como alam nila na ang aming bayan ay sikat doon sa Niling Carabao. Nagre-request din po yung iba na may Niling Carabao. Pwede ba yun? Opo. So we provide a Niling Carabao sa side ng church, nandoon siya. So everyone is welcome to see at mag-take picture with the Niling Carabao. Tungkol po dun sa binabanggit kong Carabao Festival, kaagapay po namin ng LGU, ang Municipality of Pulilan, sa pagganap at pagkumpleto ng aming Carabao Festival annually. Tuloy-tuloy po iyon. At ang amin pong active na mga youth, ang Paris Commission on Youth, ay nandiyan sila lagi. Minsan nagpa-provide pa sila ng mga sayaw, welcome dances para sa aming mga pilgrims. Sa ipinakitang pamumuhay ni San Isidro Labrador, ito ay nagpapahayag na kung maayos ang iyong buhay espiritual, maging ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay at mga gawain ay tiyak
na magiging maayos din. Mapalad po ang Bayang Pulilan sapagkat ang aming pong patron ay isang relihiyosong santo, San Isidro. Kaya ang aming pong katangian, ang pinakikilala namin dito ay ang pagiging relihiyoso ni San Isidro Labrador na maaari po naming magaya. Ang aming pong flagship na tinatawag ay tinatawag po naming Something Beautiful for God. At dito po sa proyektong ito, nandoon po ang sa ilalim nito, ang pagbisita namin sa aming piitan dito sa Pulilan. Ganun din po sa aming, nagkakaroon po kami ng feeding program. Meron din po kaming medical mission. Pinaka-espesyal, ito po ay tungkol sa pamaskong handog kay lolo at lola. Dito po sa tinatawag na pamaskong handog, ito po yung nililibot namin ang lolo at lola sa mga lugar na hindi pa po nila napupuntahan. Pero po bago kami gumawa noon, pina-check up po muna namin. Sinisiguro po namin na nasa magandang kondisyon yung aming lola at lola na ibibiyahe. Nandoon pa din po sa flagship ng Something Beautiful for God ang paggawa ng mga basahan, paggawa ng para sa industrial livelihood product po ng namin. Dito po yung paggawa ng candle, paggawa ng rag. Something Beautiful for God sapagkat iniisip po namin palagi para sa mata ng Panginoon yung maganda naming gagawin. Para kumbaga masabi po namin ito ay kalulugod ng ating Panginoon kung sa mga proyekto naming gagawin. Masisiyahan po ang ating Panginoon. Bago pa man lumaganap ang debosyon kay San Isidro Labrador, siya rin muna mismo ay naging deboto ng ating Panginoon, lalong-lalo na ng banal na Eucharistia. Si San Isidro Labrador para sa akin buhay, siya nagbigay sa akin ng magandang kinabukasan para itaguyod ang aking pamilya, ang pangangailangan ng aking pamilya at siya nagbigay ng pag-asa. Ako ay nawala ng pag-asa sapagkat isang araw, bigla na lang akong pinahinto sa aking trabaho, samantalang ang aking mga anak ay nag-aaral sa kolehiyo. Kaya humingi ako ng dasal at patnubay kay San Isidro. Nagabayan ako sapagkat hindi ko makakaya yung hinaharap kong pagsubok kung wala siyang magiging tulong para sa akin. Tinulungan ako sa pamagitan ng mga tao na may magagandang loob. Kinausap ako, nag-offer ng tulong para yung mga anak ko magpatuloy sa pag-aaral. At sa tulong niya at yung mga anak ko ay naisakatuparan kung ano yung mga pangarap nila sa buhay. Ako ay may anak na 4. Ang panganay ko ay kumuha ng BS Nursing. Ang pangalawa ay SRM. Ang pangatlo ay Legal Management. At yung bunso ko ay Air Transportation at Aircraft Mechanic. Sa tulong at awa ng Panginoon at ni San Isidro Labrador, sila po lahat ay nakatapos. Naranasan ko na pag tayo naglilingkod, ang Panginoon ay palaging nakasama sa atin sa oras ng mga pagsubok. Doon natin makikita ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon, kung paano kumilos. Hindi tayo pababayaan kung ano ang pangangailangan natin, ibibigay niya sa tamang oras at tamang panahon. Isa sa mga holidays ng Madrid, Spain ay tuwing May 15, bilang pag-alaala sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. May 15 ang araw ng kamatayan ni San Isidro Labrador.
patron ng pagsasaka at patron ng mga magsasaka. Ayan, si San Isidro. Kasi iyon ang kanyang buhay. Sa novena, meron kami mga symbolic offering. Like yung salakot ng magsasaka. Tapos yung pamatok sa kalabaw, inalagay dito. Yung yoke, ang tawag sa Ingles. Pagkatapos yung araro. Pinakahuling inaalay namin yung araro. May mga explanation yon, like yung sombrero ay simple pero yung hirap ng pagsasaka. Okay? Pangalawa, yung pamatok ay yung walang hanap buhay na hindi mahirap. Laging nakapasan yon. Okay? Araro, mas mabigat yung araro. So kailangan mabigat ang pamatok para to balance. Kung hindi mabubuwal yung araro, masasaktan yung kalabaw. Kaya mahalagang makita natin na magkakabit yung dalawang yon. Na sa ating pananampalataya, mabigat yung krus natin, pwede tayo masugatan, pero yung kapangyarihan masugatan, bahagi yon ng ating pananampalataya. Ito ang Healing Carabao Festival ng Pulilan, Bulacan. Viva San Isidro! Pulilan bayang pinagpala ng Diyos na sa atin lumikha. Masagana ang ani at ang kalikasan para sa sambayanan. Masaya po rito sa Pulilan, sa katotohanan. Hindi lang araw ng pista, kundi araw-araw masaya po dito. Hindi lamang ito a festival of kneeling carabaos, kung hindi ito ay isang pista ng pagsasaya dahil kasama si Kristo sa pagtatanim, paghahantay kung kailan aanihin, at sa anihan, masagana ito at dapat na ipagsaya. Tayo na po at pakipista sa Pulilan, Diocesan Shrine and Parish of San Isidro, Labrador. Si San Isidro Labrador ay isang ordinaryong tao na nagpakita ng halaga ng dignidad ng pagtatrabaho. At maging sa simpleng pamumuhay, ito'y maaaring magdala sa atin sa kabanalan. Bayan ang bawat isa tungo sa buhay na maligaya. Salamat San Isidro sa pagpapala na binuhos mo. Nawa, katulad ni San Isidro Labrador, ano man ang ating estado sa buhay, tayo'y magsikap na patuloy na maging banal. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbay. Pulilan bayang pinagpala ng Diyos na sa atin